Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon dito sa video na to kung paano nag-end up sa buzzer beating shot itong si Austin Reaves para kuhanin ng panalo ko sa kupunan ng Minnesota Timberwolves. 115-114 nga ang score dito mga ropa dahil sa buzzer beating shot ni Austin Reaves. Naging 116-115 ang game, panalo ang kupunan ng Los Angeles Lakers. Dito kasi sa game na to mga ropa, lumamang na ng 20 points sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Talagang tinambakan na nila ang kupunan ng Minnesota Timberwolves. Lalo na doon sa may second half mga ropa, pero doon sa huli, doon na umarangkada ang kupunan ng Minnesota Timberwolves at humabol kontra sa kupunan ng Lakers. At eventually nga mga ropa, nakuha pa nila ang kalamangan, isang puntos. Segundo na lang natitira. Dito na nga nangyari ang heroic moment na ginawa ni Austin Reaves. Ngayon mga ropa, isa-isa may natin ang nangyari dito sa game na to. Paano nga ba nag-end up sa buzzer beating shot dito si Austin Reaves? At tignan din natin kung ano ang ginawang diskarte dito ng mga players ng Lakers. Take note, sobrang gandang performance ang ginawa ng mga players ng kupunan ng Lakers dito mga ropa ngayon. Ito ang pambihirang diskarte sa buzzer beater na ginawa ni Austin Reaves. Talo na, nanalo ba ang kupunan ng Lakers? Ito ang game analysis at breakdown. Simulan na natin to. Okay, game. Ngayon mga ropa, dito na tayo magsimula sa may third quarter kung saan ang score dito 71-65. 6 points pa lang lamang dito ng kupunan ng Lakers mga ropa. At sa pagkakataon na to, nagbintes ng 3-point ni Julius Randle at mabilisan lang mga ropa. Binato ni Austin Reaves yung bola papunta kay Jake LaRivia. Ang hirap na tira to. Good finishing mga ropa. Para sa easy 2 points, may kasama pa yung foul. Basket is good. Ngayon mga ropa, good defense naman ang ginawa dito ng kupunan ng Lakers. At after niya good defense na yan, dahil dyan, nakakuha na naman si Jake LaRivia ng 2 points dito sa may mid-range mga ropa. Take note, mataganding na 27 points ang tinala ni Jake LaRivia dito sa game na to. Behind dyan sa 28 points na ginawa ni Austin Reaves. At after nito mga ropa, konting penetration sa depensa ng kupunan ng Lakers, na i-kick out pa nila yung bola papunta kay Jake LaRivia na open dito sa may 3-point area. Pumasok ang 3-pointer dito ni Jake LaRivia. Again, basket is good. At sa magkakataon na to mga ropa, naging 79-67 ang score. Yun nga lang, good penetration na ginawa dito ni Rob Dillingham para sa easy 2 points. Basket is good. At ito mga ropa, tignan nyo din to sa possession na to ng kupunan ng Minnesota Timberwolves. Tignan natin, good steal ang ginawa dito ni Jake LaRivia. At dahil dyan sa good steal ng mga ropa, nagkaroon ng fast break ang kupunan ng Lakers. Austin Reaves ang namuli dito. Sabay play niya papunta kay Dalton Connect mga ropa. Easy 2 points na nagawa dito ni Dalton Connect. Yun nga lang mga ropa, pumalag-palag dyan ang kupunan ng Minnesota Timberwolves. Rob Dillingham ulit mga ropa, nakakuha ng 2 points dyan. At after nito mga ropa, si Jaden McDaniels ay nakakuha rin ng 2 points. At ang malupit pa dito mga ropa, nakakuha pa ng good defense dito ang kupunan ng Minnesota Timberwolves. Again mga ropa, Jaden McDaniels ulit ang nakakuha ng 2 points dyan sa may fast break. At ito na mga ropa, Jake LaRivia ulit ang mayak ng bola dito. At kitang-kita natin dito mga ropa na iwanan ni Jake LaRivia yung primary defender niya. May sumubok na mausok dito against kay Jake LaRivia mga ropa. Pwede niya ngang i-alley-oop play ito papunta kay DeAndre Ayton mga ropa. Pero ang ginawa niya dito, Euro stepping through the basket. Easy 2 points ulit ang nagawa dyan ni Jake LaRivia. Ang lupit ni Jake LaRivia dito sa game na to mga ropa. At samantala mga ropa, nagkaroon naman ng open lane dito ang kupunan ng Minnesota Timberwolves. Pero good defense ang ginawa dyan ni Dalton Connect para mailang tong slam dunk na to mga ropa. At dahil dyan, nagmintis pa ang tirada dito ng kupunan ng Minnesota. At sa pagkakataon na to mga ropa, bago matapos ang third quarter, pinasok ni Coach JJ Redick dito si Nick Smith Jr. At malaki kaagad ang impact na ginawa ni Nick Smith Jr. Nakakuha siya ng good drive dito mga ropa sabay teardrops. May kasama pa yung foul mga ropa para kay Nick Smith Jr. Pumasok na ang tira. At sa possession na to ng kupunan ng Minnesota Timberwolves, again mga ropa, good defense na naman ang ginawa dito ng kupunan ng Lakers. Dalton Connect mga ropa, ang lupit numepensa dahil dyan mga ropa, possession ng kupunan ng Lakers. And again mga ropa, dito sa bola ng kupunan ng Lakers, Nick Smith Jr. ulit ang bumida dito mga ropa, umatake siya. Pero na-foul siya dyan ng kupunan ng Minnesota Timberwolves at nakapag-free throw siya dyan mga ropa kung sa pagkakataon na to. Naging 89-75 ba ang score. Lumobo na sa 14 points ang kalamangan dito ng Lakers. Take note, matatapos na ang third quarter. At ito mga ropa, nagkaroon ng open lane dito si Shannon Jr. Yun nga lang mga ropa, ang bumalaga sa kanya doon sa may ilalim sa may closeout sa depensa ay walang iba kundi si Jackson Hayes mga ropa. Halos lamunin ni Jackson Hayes ang buong pagkatao dito ni Shannon Jr. Dahil dyan mga ropa, good defense na naman ang nagawa dito ng kupunan ng Lakers. At after pa nito mga ropa, si Nasrid naman ang umatake dito sa depensa ng kupunan ng Lakers. Yun nga lang mga ropa, halos lamunin din siya dito sa depensa ni Jackson Hayes. Ang taas ng talon dyan ni Jackson Hayes mga ropa, enough resistance yan. Para magmintas ang tirada ni Nasrid dito sa may mid-range jumper mga ropa. At sa pagkakataon na to, nabigyan ng bola si Jared Vanderbilt doon sa may ilalim. Kitang-kita natin mga ropa ang gravity na nagawa dito ni Jared Vanderbilt. Natak niya yung depensa dito ng kupunan ng Minnesota Timberwolves. At good decision to mga ropa, kinig out niya yung bola papunta dito sa may 3-point area kay Jake LaRivia mga ropa na open at mainit dito sa game na to. May sumubok pang lumosa dyan mga ropa, yun nga lang naipukol na ni Jake LaRivia ang 3-pointer. And again mga ropa, pumasok ang 3-pointer dito ni Jake LaRivia. Basket is good. At sa pagkakataon na to mga ropa, again good defense ulit ang ginawa dito ni Jackson Hayes. Kahit hindi niya natatapal ang bola dyan mga ropa, pero kitang-kita natin dito, enough resistance yan para mabago ang tira dito ni Nasrid. At siya pa ang nakakuha ng rebound dyan mga ropa. And again, possession ulit ang kupunan ng Lakers. At sa possession ng Lakers mga ropa, Nick Smith Jr. naghahawak ng bola. Sinestan siya ng screen dito ni Jackson Hayes sa may ibabaw. Dahil sa laruan nila sa screen dyan sa may ibabaw mga ropa, nagkaroon ng open shot si Nick Smith Jr. dito sa may 3
3-point area. Tumalbog ang bola dyan mga ropa, shooters bounce. Buti nga hindi yan nahawakan ni Jared Vanderbilt. Kaya back-to-back 3-pointers na nagawa dito ng Lakers. At sa pagkakataon na to mga ropa, lumobo na sa 20 points. Ang kalamangan ng Lakers, 95-75 ang score. Nanggigil naman dito si Rob Dillingham mga ropa, inatake niya dito ang depensa ulit ng kupunan ng Lakers. At this time mga ropa, hindi umubra dyan ang depensa ng kupunan ng Lakers. Nakuha siya dyan ng easy 2 points. At dito sa pagkakataon na to mga ropa, sa transition offense ng kupunan ng Minnesota Timberwolves, hindi pa fully established dito ang depensa ng kupunan ng Lakers. Open na open si Jaden McDaniels dito sa may left side corner. Pumasok ang 3-pointer dyan ni Jaden McDaniels mga ropa, kung kaya nagkaroon ng 5-point swing dito ang kupunan ng Minnesota Timberwolves. At after pa nito mga ropa, again sa possession ng kupunan ng Minnesota Timberwolves, Bones Highland na nagawak ng bola dito sa may ibabaw mga ropa. Sinatan siya na screen dito ni Rudy Gobert mga ropa dito sa may ibabaw. At kitang-kita natin dito, nakuha ang depensa dyan ni Nick Smith Jr. Kahit anong gawin kawala dyan ni Nick Smith Jr., hindi siya makawala sa screen na binigay ni Rudy Gobert. Kung kaya't open na naman sa 3-pointer dito si Bones Highland mga ropa, at pumasok ulit ang 3-pointer na yan ni Bones Highland. Basket is good. Buti nga kahit pa paano mga ropa, nabawasan ni Austin Reeves ang momentum dito ng kupunan ng Minnesota Timberwolves. Nakakuha siya ng 2 points dito. Yun nga lang mga ropa, si Bones Highland. Another 3-pointer na naman ang pinakawalan dito mga ropa. Walang kaabog-abog. 3-pointer para kay Bones Highland. Basket is good. Kung kaya itong third quarter na to ay natapos sa score na 97-86. Yung 20 points ang kupunan ng Lakers mga ropa ay bigla ang natapyasan into 11 points. What ara ng ginawa ng Minnesota Timberwolves bago matapos ang third quarter na to. Ngayon mga ropa, dito naman sa may fourth quarter, agaran nakakuha ng steal dito si Rui Hachimura mga ropa against sa opensa ni Bones Highland. At eventually mga ropa, yung steal na yan nag-end up pa yan sa 3-pointer ni Austin Reeves mga ropa. Open na open yan. Basket is good para kay Austin Reeves. Kung kahit sa pagkakataon na to mga ropa, dito sa pagbubukas ng fourth quarter, naging 102-88 ang score mga ropa, lamang ng 14 points dito ang kupunan ng Lakers. At ang nangyari pa dito mga ropa, nag-attempt ng entry pass ang kupunan ng Minnesota Timberwolves. Yun nga ng mga ropa, nabasa yan ni Dalton Knecht. At yan mga ropa, another steal na naman ang ginawa dito ng kupunan ng Lakers. At eventually mga ropa, ang tendency outcome niya, nagkaroon na naman ng 3-pointer itong si Jake LaRavia dito sa may left side mga ropa. And again, pumasok na naman ng 3-pointer dyan ni Jake LaRavia. Basket is good. At sa pagkakataon na to mga ropa, another good defense na naman ang ginawa dito ng kupunan ng Lakers. This time mga ropa, si DeAndre Ayton naman ang nagkaroon ng good defense dyan para maiba ang tira, magkaroon ng resistance dito sa may ilalim. Intes ang tira dyan ang kupunan ng Minnesota Timberwolves. At sa senaryo nito mga ropa, nagpalitan ng puntos ang dalawang kupunan. Una dito mga ropa, si Rui Hachimura dito sa may mid-range jumper. Lumawi naman dyan si Donte DiVincenzo mga ropa. Yun nga lang agaran din sumagot dyan si Rui Hachimura sa kanya slam dunk dito mga ropa. Kung kaya't 5 minuto may get na natitira dito sa may fourth quarter. Still 109-94 pa rin ang score dito mga ropa. 15 points pa rin ang kalamangan dito ng kupunan ng Lakers. Take note mga ropa, malapit na magka-crunch time. Ngayon mga ropa, kung mapapansin natin sa pagkakataon na to, naka-zone defense dito ang kupunan ng Lakers. Hindi sila naka-man-to-man defense dyan. At sa pagkakataon din na to mga ropa, good drive naman talaga ang ginawa dito ni Jaden McDaniels para sa easy 2 points basket. Pero dito sa may transition mga ropa, again another zone defense na naman ang ginawa dito ng kupunan ng Lakers. Kitang-kita natin dito mga ropa, malayo dyan si Dalton Knecht. Naka-zone position siya dyan mga ropa, kaya dito sa may transition, agaran nabigay yung bola kay Mike Conley na naghihintay lang dito sa may 3-point area na libre na libre. Kung kaya't another 3-pointer na pasok dito ng kupunan ng Minnesota Timberwolves ang ropa, nagkaroon sila ng 5-point swing at dito. At pumasok na nga ang crunch time dito mga ropa, naging 109-101 pa ang score. 8 points na lang hinahabol dito ng kupunan ng Minnesota Timberwolves na kanina ay 20 points. At sa pagkakataon na to mga ropa, buti na lang talagang malupit itong si Austin Reeves. Pinatay niya ang apoy dito ang momentum ng kupunan ng Minnesota Timberwolves gamit tong top of the key 3-pointer niya mga ropa, deep 3-pointer. Pasok to para kay Austin Reeves. Mga ropa, still zone defense pa rin lalaro dito ng kupunan ng Lakers mga ropa. Ang problema dito na penetrate sila papunta doon sa may loob. Ngayon mga ropa, kinakailangan na DeAndre Ayton na mag-help defense dyan. Kung kahit naiwan naman si Rudy Gobert papunta doon sa may ilalim. Ngayon mga ropa, madali ang pasa lang. Another easy 2 points na naman nagawa dito ng kupunan ng Minnesota Timberwolves against sa zone defense sa kupunan ng Lakers mga ropa. At hindi pa yan dyan natatapos dahil sa pagkakataon na to mga ropa. Kitang-kita natin ang positioning dito ng kupunan ng Lakers. Zone defense yan mga ropa. Kitang-kita natin si Austin Reeves dito na naka-zone position siya dyan mga ropa. Hindi siya nakadikit dito kay Donte DiVincenzo. Kung kaya nung na-swing ang bola dito papunta kay Donte DiVincenzo mga ropa, agaran niya pinukol ang 3-pointer. Sumubok lumausot dyan si Austin Reeves mga ropa, pero huli na ang lahat. Naipukol na ang 3-pointer long range bomb. Pasok ang 3-pointer dito para kay Donte DiVincenzo. Clutch shot yan mga ropa. Kung kaya't naging 112-106 pa ang score. Wala nang 3 minuto natitira dito sa may fourth quarter. Hindi to timeout dyan ang kupunan ng Lakers mga ropa. Tuluyan laro. Buti nga mga ropa, may pinuntahan dito ang possession ng kupunan ng Lakers. Crucial points to para sa kanila mga ropa. Ang ginawa nila dito mga ropa, pick and roll gameplay. Austin Reeves nagset ng screen niya si DeAndre Ayton mga ropa at ginamit niya ni Austin Reeves. Good roll ang ginawa dito ni DeAndre Ayton mga ropa, kahit na may bantay sa harapan niya. Hindi na diniretso to ni DeAndre Ayton mga ropa, bagkus tear up shot ang kanyang pinakawalan dito. At pumasok pa ang tear up shot dito ni DeAndre Ayton mga ropa na magiging sobrang importante pala dito sa game na to. Basket is good. Kung at sa pagkakataon na to mga ropa, naging 114-108 ang score dito, lumobo sa 6 na puntos ang kalamangan dito ng kupunan ng Lakers. Yun nga lang mga ropa, sa pagkakataon na to, dyan na hindi nakascore ang kupunan ng Lakers. Good defense ang laro dito ng kupunan ng Minnesota Timberwolves. At dahil sa good defense yan mga ropa dito sa may transition, agad
bagaran lang mga ropa, naghanap sila ng open 3-pointer at si Jaden McDaniels ang nahanap dito ng koponan ng Minnesota Timberwolves. Agad mga ropa, pasok na naman ang 3-pointer dito ng koponan ng Minnesota. Tila ba ayaw na nila magmintis dito at talagang habol sila sa puntos against sa Lakers. At dahil dyan mga ropa, naging 114 to 111 ang score dito mga ropa. Isang minuto na lang halos ang natitira dito sa game. And again mga ropa, good defense na naman ang pinakita dito ng koponan ng Minnesota Timberwolves para magmintis at magipit sa opensa ang koponan ng Lakers. Ngayon mga ropa, dahil dyan possession dito ng koponan ng Minnesota Timberwolves at dito mga ropa, naka-man to man defense na dito ang koponan ng Lakers. Yun nga lang mga ropa, nung humawak ng bola dito si Julius Randle. Napagpasyahan dito ni DeAndre Ayton na mag-help defense mga ropa. Kitang-kita natin nagpunta siya dyan kay Julius Randle. Kaya ang nangyari dito mga ropa, pagkapasa ni Julius Randle papunta kay Mike Conley, out of position na dyan si DeAndre Ayton mga ropa at open na si Jaden McDaniels doon sa may ilalim. Kaya easy 2 points ulit na nagawa dito ng koponan ng Minnesota Timberwolves. At agad mga ropa dito sa possession ng koponan ng Los Angeles Lakers, again mga ropa, good defense ulit ang ginawa dito ng koponan ng Minnesota Timberwolves. Wala talaga silang mapuntahan dito mga ropa at tendency outcome nito. Naging pilit ang tira ni Austin Reeves dito sa may right side corner mga ropa at hindi pumasok to para kay Austin Reeves. Ngayon mga ropa, segundo na lang natitira dito sa may fourth quarter. Bola pa ng koponan ng Minnesota Timberwolves. Ang nangyari dito mga ropa, wala nang shot clock dito. Pwede na sanang ubusin ng koponan ng Minnesota Timberwolves ang oras, pero hindi yun ang kanilang ginawa mga ropa. Talagang nanaya sila sa kung ano ang momentum. At si Julius Randle nga may hawak ng bola dito mga ropa at si Jake LaRavia ang bumabantay sa kanya. Ngayon mga ropa, ang magandang ginawa dito ng koponan ng Minnesota Timberwolves, inalis nila si DeAndre Ayton doon sa may ilalim na pwedeng mag-help defense at mag-close out defense. Nandito si DeAndre Ayton sa may ibabaw mga ropa, dyan nila dinala. Ngayon mga ropa, nung inatake na ni Julius Randle, pinenetrate niya na ang depensa ng Lakers. Walang help defense doon sa may ilalim mga ropa, walang close out defense. Kaya ang dali lang nakapagpundar ng easy 2 points dito si Julius Randle. Basket is good. Ang problema lang dito mga ropa, hindi nga minaximize si Julius Randle dito yung oras, hindi siya sumugal. Naubusin yung oras dyan mga ropa sa may buzzer beater. Kaya nagkaroon pa ng oras dyan na natira. At dahil mga ropa, possession na ngayon ng Lakers, dyan na nag-timeout si Coach JJ Redick mga ropa. At after ng timeout na to mga ropa, dito sa may inbounds, na-foul naman agad dyan si Austin Reeves. Dahil may fouls tugi pa dyan ang koponan ng Minnesota Timberwolves sa pagkakataon na yan. Ngayon mga ropa, 6 seconds na natitira dito sa may game. At 115 to 114 ang score lamang na dito ang koponan ng Minnesota Timberwolves na kung saan kanina ay tambakol sila. Nangyari talaga to mga ropa, imposible pero naging posible para sa koponan ng Minnesota Timberwolves. 6 seconds may get mga ropa, inbounds play ng koponan ng Lakers na i-inbound ang bola kay Austin Reeves mga ropa. At ang sinetap na play dito ni Coach JJ Redick, seta ng screen dito si Austin Reeves para mapaswitch sa depensa dito si Rudy Gobert. Sabay atakihin ni Austin Reeves ang ropa. Perfect play mga ropa, ganun nga ang nangyari. Na-atake ni Austin Reeves ang depensa ng Minnesota Timberwolves si Rudy Gobert. 2 points na napunta dito ni Austin Reeves sa may teal wraps. Buzzer beating shot yan para kay Austin Reeves mga ropa. Basket is good. Naging factor yung di pag-ubos sa oras dito ni Julius Randle mga ropa, nagkaroon pa nga ng oras. Naging factor dito yung 2 points na ginawa ni DeAndre Ayton doon sa may pick and roll. Ang ending mga ropa, buzzer beating shot dito ni Austin Reeves. Sa haba-haba ng hinabol ng koponan ng Minnesota Timberwolves, ang end up, tira lang pala ni Austin Reeves ang makakapagpatalo sa kanila. Ngayon mga ropa, napakaganda nitong laban na to. Ano masasabi nyo dito sa game na to at sa discarding ginamit ni Coach JJ Redick at ni Austin Reeves at ng Lakers? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan